Dapat yung mga leader maunawain. Malawak pananaw. Hindi ka agad nagbibigay ng conclusion sa isang bagay na hindi mo naintindihan. Hindi porke nakarinig ka ng isang report, kapit ka na ron. Especially pabor sa'yo. At pag hindi pabor sa'yo, away na kayo. Natututo kang mag-wait upon the Lord. Kasi alam mo, pag nagkamali ka ng pasya, nagkamali ka ng payo, nagkamali ka ng papakita ng asal, apektado lahat at lalong gugulo ang sitwasyon. Natutuhan ko sa Lord, hindi kaagad, pag nakita mo kaagad, wala sa lugar, kukorek mo. Wala sa spirit, ikukorek mo. Dapat ang leader, may karunungan, marunong ka mag-antay sa tamang panahon. Kasi nagre-restore ka. Kasi kahit korek ka ng korek, nawala yung kinorek mo, anong tagumpay mo noon? Sasabihin ng mga leader, sila may kasalanan, paano naubos na ito ngayon? Sino pa yung tuturuan mo? Ano pang pagiging leader mo? Wala ka ng pangungunahan. So, ang leader, kailangan ng karunungan. Dapat mapayapa siya. Dinadala niya usapin sa Lord. Inaayos niya yung sarili niya muna. Pag hindi mo kayang harapin yung sitwasyon, hindi, mag-pray ka muna, papuspos ka sa Holy Spirit. Para pag humarap ka, alam mo na mabuhay sa Espiritu. Alam mo, isasagot mo. Kasi pag hindi ganun, lalakad ka sa laman, yung issue maliit, lalala. At imbis na ito ay restoration, confrontation ang dating nito. You have to wait upon the Lord. You must be patience and kindness. Maamo ka kahit mali, nagkukorek ka, maamo ka. Kasi nga, ang gulo mo, hindi lang correction, restoration. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Especially yung mga kausap mo medyo sensitive, matampuhin, hindi malawak pananaw, hindi nakakaintindi. And of course, kung wala sila may gawa. Kaya lang hindi living like Jesus yun Sa abot ng makakaya mo, tinutulungan mo sila, nire-restore. Unless na talagang ayaw nila, that is their problem. Pero sa part mo bilang leader, dapat ang goal mo, i-restore. Mapayapa ka. Tatay, ano yung assurance na magtatagumpay ako? Lahat ng ginagawa bunga ng pag-ibig at nasa katotohanan, kagaya ng Panginoon, tagumpay lahat yan. Kindness in the Holy Spirit and in sincere love. Not just love, but sincere love. Ito yung isa sa mahirap sa leader, yung sincere love. Kailangan mo lang kamatayan sa sarili. Talagang empty ka para lumabas yung sincere love. Yung nagmamahal ng sincere, sila yung mga taong maraming kirot na naranasan sa puso. But they choose to walk in love. Decision yun. Hindi mo pwedeng i-ignore yung kirot na naramdaman mo Inaalaw ng Diyos yun But you choose to walk in love. Not just to forgive, not just to forget, but to help. Kasi madaling magpatawad, madaling lumimot. Pero hindi yun ang goal mo. Ang goal mo, panatilihin sila sa faith.